nagsisisi ang Vice President. There is pagsisisi, remorse on her part and being sorry that she was active in campaigning for this president, for this government ni Marcos Jr. among the kingdom of Jesus Christ as she was campaigning for them all over the country. Nagsisisi siya. Right, bago po tayo dumako sa ating mga iba pang mga topic, ito po yung pahayag ng Office of the Vice President. Mga kababayan, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas. Ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. I vehemently condemned the gross abuse of police power in the takeover of the KOJC compound earlier today, which led to the harassment of religious worshippers, the abuse of minors, and the unnecessary loss of life. These acts are not only a blatant violation of constitutionally protected rights, but a betrayal of the trust that we, Filipinos, place in the very institution sworn to protect and serve us. Hindi ko rin maiwasang matanong sa sarili kung ang paggamit ba ng pangkaraniwang puwersa at di pa katarungang pang-aabuso sa ordinaryong Pilipino upang may patupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa ang akusado ay isang kilalang Duterte supporter. Kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Naway mapatawad ninyo ako. You deserve better. Filipinos deserve better. Shukran. Sara Duterte. Ayan. Kaya Eric. Nakakalungkot. Grabe. Unahan ko na si Professor Ana. Yes, Prof. Siya magbigay ng synthesis. Go ahead. Siya magbigay ng summary analysis. Una, nararamdaman natin ang bigat ng damdamin ng Vice Presidente. If she can only have her way to stop all the persecution and pain, abuses committed against the civilians, women and children at the Kingdom of Jesus Christ compound right now, she can have sana ng pwedeng gawin. Pero Vice President lang po siya. She is not the head of government. She cannot control the PNP. Nararamdaman mo yung bigat na yon sa kanyang statement. That she is also helpless. Kasi helpless in the sense that she cannot take over the government power to stop the abuses of the government. Yun pong tono na yon, makikita mo. The way the statement of the Vice President is framed. May gusto siyang gawin para mapigilan ang krimen at abuso na ginagawa ng mga instrumento ng Estado, pero hindi niya kayang gawin sapagkat lalagpasan niya ang poder ng Pangulo na nakaupo pa at siya yung kumukumpas, yung Pangulo na yon na kumukumpas ng krimen ng mga instrumento ng Estado. I'm referring to the police brutality, crimes, and other abuses na ginagamit ni Marcos sa Davao. The Vice President cannot take over the government and say, police, stop that. She is not the head of the government yet. Vice President nga siya, pero she is not the President now. So, malinaw yung statement na yon ay may limitasyon sa kaya niyang gawin. Number two, nakikita mo yung intensyon niya na respetuhin ang batas dahil abogada siya. Pero alam niya na nilalabag na ang batas. How to balance that is very difficult. For a lawyer, for a vice president na nasa gobyerno, how will you defend the government's crime and abuses na ang ginagamit mismo batas ang kanyang iniikutan para i-justify ang kanyang krimen sa kanyang mamamayan? If you're the vice president who is a lawyer, how will you justify that? Nakikita niya yon. Kaya yon ang tono ng kanyang statement na ang mga batas ay nilalabag, ang karapatan ay nilalabag, pero hindi po nino man kundi ang lumalabag, gobyerno at mga tagapagpatupad ng batas. Yun po ang tono ng kanyang statement. Ina-identify niya yon. Pero sabi niya, gusto ko pa rin kilalanin ang proseso ng batas. But this government of Marcos Jr. clearly, and the instruments under his command like the Philippine National Police are no longer recognizing the law and legal procedures. They are now law breakers. They are now law violators. Marcos Jr. now is the instigator and the presiding officer of the terrorism of the state, abusing its own people as what they're doing right now at the Kingdom of Jesus Christ. Yun po ang nakikita ni Sara Duterte. Gusto niyang punahin, pero hindi niya kayang itigil at hindi niya kayang pigilan sapagkat wala sa kanya ang kapangyarihan na yon. At panghuli, bago ang synthesis ni Professor Ana,
nagsisisi ang Vice President. There is pagsisisi, remorse on her part and being sorry that she was active in campaigning for this president, for this government ni Marcos Jr. among the kingdom of Jesus Christ as she was campaigning for them all over the country. Nagsisisi siya. She was remorseful in that statement sapagkat ang nararanasan ng kingdom of Jesus Christ was never imagined by the Vice President na gagawin ng Pangulong ito at ng kanyang gobyerno na kinampanya ng KOJC at tinulungan ng KOJC dahil tinulungan at kinampanya ni Vice President Sara Duterte among them. And it is known na mahal ni Pastor Kibuloy. Si Sara Duterte parang anak niya yan ang trato niya. Kasi wala namang anak si Pastor, walang asawa yan. Hindi po siya nagbuo ng sariling pamilya. Ang pamilya niya, ang Kingdom of Jesus Christ. Sara Duterte is like a daughter to Pastor. Nakikita namin yan kung paano niya tinutulungan si Sara Duterte na umagapay sa mga advices at guidance sa wisdom ng isang nakakatandang bilang magulang. No? Aside from having a father in Rodrigo Duterte. Kinukonsulta siya ni Sara Duterte. So nagsisisi ang Vice Presidente Sara Duterte kung bakit nagaganap itong kalapastangan, pananakit at posibleng pagpatay at may mga namatay na nga against the kingdom of Jesus Christ na tinulungan niyang kumbinsihin ng mga kampanya upang manalo sa politika at pagiging Pangulo itong Marcos Jr. na siya palang magiging sanhi ng krimen at lapastangan laban sa buong kingdom of Jesus Christ, hindi lang kay Pastor Kibuloy. Correct. These are real sentiments coming from the heart of the Vice President. Back to you, Professor Ana Jayden Almar. Prof. Oo, sa akin kasi dalawa ang mensahe na nakikita ko na sinasabi ni VP Sara sa kanyang statement na to na kalalabas lang. Actually, mabuti na lang nakita ko at na-share ko na rin sa Facebook ko. Una is malinaw. Ang sinasabi niya, kung ano ang nangyayari sa KOJC, it's actually a betrayal of public trust. May betrayal of public trust na nangyayari. Kasi it's a reflection already. Ano yan microcosm kasi ang KOJC. What is happening in KOJC is not just happening to KOJC. Marami ring mga kritiko ng current administration na nagugurgur na at ginugurgur na. Alam mo andyan si Harry Roque. O, diba? Tignan mo yung nangyayari kay Harry. So, ito ay, ang sinasabi nga sa statement niya, there's such a thing as a betrayal of public trust already sa nangyayari. Kasi it's really, there's already an abuse of power and authority. And it's way beyond the law already. The other thing na nakikita ko na para sa akin, ang sinasabi ni, in a summary, in a synthesis wise, na sinasabi ni VP Sara sa kanyang statement is, withdrawal of support. Makikita mo yan, hindi man yan sinabi. Kasi ganito, dapat basahin natin na mabuti ang statement at kunin natin yung essence ng statement niya. Withdrawal of support. Makikita mo na siya mismo bilang VP na katandem niya, unitim during election Diba? Kinampanya nga niya, diba? Humihingi nga siya ng tawad Kasi kinampanya niya at sinabi niya sa lahat ng members ng KOJC na okay, suportahan natin si BBM kasi katandem ko siya. Unitim during election. Pero dyan sa statement na yan, makikita mo na sinasabi niya na nagkamali siya sa kanyang suporta doon sa taong yon at ngayon na nakaupo sa Malacanang. At sinasabi din niya sa statement na yan ni VP na in a way, kahit ito yung sense ko there's a withdrawal of support even on her part kay BBM. Kasi bakit? Kasi hindi na kasi tama din talaga ang nangyayari. Hindi na niya ma-justify sa sarili siguro ni VP na why would I continue supporting my ex-partner during the elections at Unitim na yon kung ang nakikita ko hindi na acceptable. It's beyond what is tolerable. Yun nga yung word Kasi before, nakikita ko kay VP Sara, parang kahit na may mga kritik na, mga few months back or even last year, may mga kritik na Makikita mo na dumadami na yung kritik, marami nang nangyayari mga polisiya na ini-implement ang BBM administration ng maraming taong hindi gusto, pero may tolerance pa si VP Nandun siya sa tolerance level niya, mayroon pa. But at this time, with this statement, it's very obvious. Kulang na lang sabihin ata sa statement ni VP Sara na I'm withdrawing my support to this administration.
kulang na lang eh. Mukhang doon sa- na papunta, Prof, no? Oo. Mukhang doon na Yun papunta na yan. yung essence Exactly. eh. Doon na papunta Kaya yun, sa akin yun na yung essence ng kanya. Kasi the last paragraph, yung last paragraph ng kanyang You deserve ng kanyang better. statement is, you deserve better. Yeah. I'm sorry na kinampanya ko siya sa inyo. It's already a strong statement saying na I'm withdrawing my support to this administration precisely because this is too much. Tama. Which is kung ako ang nasa posisyon ni VP Sara, kung ilalagay ko rin yung sarili ko and I have that awareness and alam natin kung anong pinag-usapan nila na, magtatandem tayo para sa kabutihan at ikagaganda ng bansa at ikakaganda ng sitwasyon ng mga tao natin, ng mga Pilipino, hindi na nagtutugma dun eh. So anong gagawin mo? Diba? Magsusuportahan mo pa ba yan? Hindi na. Because morally speaking, ethically speaking, it dictates na you really have to make a stand. And I think the last paragraph is already a signal to the Filipino people na VP Sara is making the stand.